Alam mo yung feeling na may pera ka sa kamay mo, tapos hindi ka maalam kung saan nilalagay? 10,000 pesos, 20,000, baka 50,000. Nasa bangko mo ang pera. Nakaupo lang, hindi lumalago, hindi kumikita. Tapos isang araw may emergency. O kaya naman may sale. O kaya naman may nangangailangan sa pamilya. Poof! Wala na. At naisip mo, sana nag-invest na lang ako noon. Yun yung pinakamasakit na salita sa finance. Yung sana. Kaya ngayon, hindi na natin aantayin ang sana. Pag-usapan na natin ito ngayon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 investments na pwede ninyong i-consider kung gusto ninyong talagang lumakas ang pera ninyo. Hindi lang yung nakaupo sa bangko at dahan-dahang kinakain ng inflation. At yung maganda pa, hindi kailangan na mayaman ka para magsimula. Kahit 500 pesos lang, may pwesto ka na sa mga ito. Pero bago tayo magsimula, kailangan ko munang maging honest sa inyo. Ang lahat ng sasabihin ko sa video na ito ay hindi financial advice. Hindi ako licensed financial advisor. Ako ay isang taong nag-aral, nagsaliksik at gustong ibahagi ang natutunan para sa kapwa Pilipino. At ito ang pinaka-importanting bagay na gusto kong marinig ninyo bago tayo pumunta sa listahan. Bago ka mag-invest ng kahit isang piso, mag-aral ka muna. Hindi joke yan. Maraming tao ang nalugi hindi dahil mali ang investment, kundi dahil hindi nila naunawaan ang investment bago nila pinasok. Nagpadala sa hype, nagtiwala sa chismis ng group chat, hindi nagbasa ng fine print. Ang pag-aaral ay hindi optional sa investing. Ito ang pinakaunang hakbang. Kaya ang gamit ng video na ito para magbigay sa inyo ng starting point. Isang overview kung anong mga options ang meron kayo. Pero ang susunod na hakbang pagkatapos panoorin ito, mag-research pa kayo ng higit pa. Basahin ang official websites. Kausapin ng isang certified financial planner kung kaya ninyo. Huwag basta-basta pumasok dahil sabi ni Jose. Okay, ito na. Isa-isahin natin ang 5 investments na dapat mong i-consider. Hindi ito lahat para sa iyo. Depende sa sitwasyon mo, sa kita mo, at kung gaano ka handa. Pero pag-aralan natin ang bawat isa para ikaw mismo ang makapag-decide. Investment number 1. Emergency fund na may mataas na nakukuhang interest. Sandali lang. Bago ka mag-invest ng kahit saan, may kailangan ka munang gawin. Emergency fund. Marami sa atin, lumaki tayong naniniwala na ang mag-ipon sa bangko ay sapat na. Mag-ipon ka, mag-ipon ka. Yan ang sinabi ng magulang natin. At hindi sila mali. Ang intensyon nila, tama. Kaso yung regular savings account ngayon, 0.10% interest per year lang. Ibig sabihin, kung nag-ipon ka ng 100,000 pesos, 100 pesos lang ang kita mo sa loob ng isang taon. 100 para sa isang taon ng ipon. Tapos ang inflation, ang presyo ng bigas, kuryente, bilihin, lumalaki ng 4 hanggang 6% every year. Habang natutulog ang pera mo sa bangko, bumababa ang halaga nito. Hindi mo kasalanan na hindi mo alam ito. Hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Pero ngayon na alam mo na, iba na ang laro. Kaya ang emergency fund, hindi ito investment sa tradisyonal na paraan, pero ito ang pundasyon ng lahat. Isipin mo ito bilang investment sa iyong peace of mind. Ang rule, 3 hanggang 6 months ng iyong monthly expenses. Kung 15,000 ang gastos mo kada buwan, ang target mo ay 45,000 hanggang 90,000 pesos na nakalagay sa isang lugar na hindi mo basta-basta hahawakan. Pero wag mo itong ilagay sa regular savings account na 0.10% interest lang. Gamitin mo ang Maya Savings o Tonic o ING o kahit anong digital banks na nag-o-offer ng 4 to 6% interest per year. Malaki yung difference. Bakit mahalaga ito? Kasi kapag walang emergency fund at bigla may emergency, nagkasakit, nawalan ng trabaho, sira ang kotse, pupunta ka sa utang. At alam natin kung paano nagtatapos ang utang sa Pilipinas. Hindi madaling makawala. Ang emergency fund mo, proteksyon mo. Shield bago ka pumunta sa investment battlefield. Investment number 2, MP2 ng pag-ibig. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-underrated na investment sa buong Pilipinas, Modified Pag-ibig 2 o MP2. Alam nyo, ang investing ay hindi lang para sa mga mayayaman. Yun ang maling paniniwala ng napakaraming Pilipino.
na ang stocks, ang mutual funds, ang investment, yun ay para sa mga may malaking pera. Hindi, mali yan. Ang katotohanan, ang mga mayayaman ay naging mayaman dahil nag-invest sila. Hindi nag-invest sila dahil mayaman na sila. At ngayon, sa panahon ng GCash, ng Maya, ng digital banks, ang minimum para magsimula ay 50 pesos. 50 piso. Walang dahilan para sabihing, hindi para sa akin yan. Para sa'yo ito. Para sa atin lahat ito. At walang mas magandang halimbawa dito kesa sa MP2. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa alam ng maraming Pilipino ang tungkol dito. Ito ay isang savings program ng gobyerno na nag-o-offer ng average na 6% to 7% dividend per year. At tax-free pa. Tax-free? Government-backed? Hindi pwedeng mawala ang puhunan mo. Ang minimum, 500 pesos lang para magsimula. Isang beses kang mag-deposit. Pwede kang mag-add kahit kailan. Ang lock-in period ay 5 years. Ibig sabihin, hindi mo mahahawakan ng pera mo sa loob ng 5 years maliban sa specific na dahilan. Para sa mga nagtatanong kung safe ba, ang Pag-ibig ay gobyerno. Mas safe pa yan kesa sa maraming bangko. Para sa mga OFWs doon na nanonood, pwede ka ring mag-apply online kahit nasa ibang bansa ka. Hindi na excuse ang layo. Kung may 1,000 pesos kang sobra kada buwan at ilalagay mo sa MP2 ng 5 years, ang lalaki niyan, malayo sa kung naiwan mo lang sa regular savings. Ito ang pinakawalang risk na paraan para magsimula. Investment number 3, mutual funds o UITF. Okay, medyo mag-level up tayo. Ang mutual funds at unit investment trust funds o UITF, ito yung option mo kapag gusto mong mag-invest sa market pero hindi mo alam kung saan magsimula. Paano ito gumagana? Simple lang. Pinagsama-sama ang pera ng maraming investors, kasama ka. Tapos isang professional fund manager ang mag-i-invest ng collective na pera nyo sa iba't ibang asset. Stocks, bonds, money market o kaya naman halo-halo. Hindi na kailangang alam mo ang bawat detalye. Yun ang trabaho ng fund manager. Pwede kang magsimula sa BPI, BDO, Metrobank o G-Invest ng GCash. Oo, pwede na sa GCash. Ang minimum, karamihan ay 1,000 pesos lang. Ang returns, depende sa type ng fund. Money market funds, mga 3 to 5% per year, medyo conservative. Balanced funds, 6 to 10%, may risk na konti. Equity funds, 10% pataas sa magandang taon, pero pwede ring bumaba sa masamang taon. At dito papasok ang isang importanteng konsepto na kailangan mong malaman bago ka pumili. Kailangang makilala mo muna ang sarili mo kung sino ka bilang investor. May tinatawag na risk tolerance o kung gaano kaya ng sikmura mo ang pagbaba ng halaga ng pera mo. Kasi sa investing, totoo ito. May mga araw na bababa ang value ng investment mo. Tanong lang, kaya mo bang hindi magpanik? Kaya mo bang hintayin na umakyat ulit? Kung ang sagot mo ay hindi, okay lang yan. Ibig sabihin, mas conservative na investment ang bagay sa iyo ngayon. Hindi lahat ng investment ay para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Yun ang punto. Bago ka pumasok sa kahit anong investment, tanungin mo ang sarili mo. Kung bumagsak ang halaga ng investment ko ng 20%, makakaya ko bang i-handle ito nang hindi nagko-close ng account agad? Ang sagot mo doon, yun ang magsasabi sa iyo kung gaano kalaki ang risk na handa kang tanggapin. Going back, importante na maintindihan mo na ang mutual fund, hindi ito fixed. Hindi ito tulad ng MP2 na may guaranteed return. Pero sa long term, 10, 15, 20 years, ang stock market sa Pilipinas, palagi siyang lumalaki. Ang sabi nga nila, hindi ang timing ng market ang mahalaga, ang time in the market. Ibig sabihin, huwag ka nang mag-abala na hulaan kung kailan mag-i-invest. Mag-invest ka na ngayon at hayaan mong ang oras ang gumawa ng trabaho. Investment number 4, stocks. Para sa mamahanda na sa malaking risk, para sa mas malaking potential na return, pag-usapan natin ang stocks. Ang mag-invest sa stocks,
Ibig sabihin, direkta kang nagmamay-ari ng bahagi ng isang kumpanya. Kapag gumita ang kumpanya, kumita ka. Kapag lumalaki ang kumpanya, lumalaki ang halaga ng shares mo. Sa Pilipinas, pwede kang mag-invest sa PSEI, ang Philippine Stock Exchange, sa pamamagitan ng mga broker tulad ng COL Financial, First Metro Sec o 2Trader PH. Ang minimum? Depende sa stock, pero kadalasan mga 1,000 pesos pababa ang pwede mo nang simulan. Ngayon, totoo, ito ang pinakamataas ang risk sa lahat ng nabanggit ko. Ang presyo ng stocks, pababa pataas parang spaghetti ng sex bomb girls. At kung hindi mo alam ang ginagawa mo, pwede kang matalo. Kaya tandaan yung risk tolerance na binanggit ko kanina, dito pinakamahalaga yon. Kaya ang advice ko, huwag kang mag-invest sa individual stocks kung hindi ka pa nagre-research. Pag-aralan muna ang kumpanyang gusto mong bilhin, tignan ang financial reports, tignan kung may magandang track record, anong kumpanyang pinaniniwalaan mo na tatagal at mas kikita. O kaya naman, simulan mo muna sa index funds, mga funds na sumusubaybay sa buong PSEI para hindi ka nakasalalay sa isang kumpanya lang. At ang pinakamahalagang rule sa stocks, huwag mag-invest ng pera na kailangan mo sa loob ng 1 hanggang 3 years. Ang stocks para sa long game, hindi para sa short gain. Investment number 5. Sarili mo. Skills, knowledge, at income streams. At ito ang pinaka-powerful sa lahat. Yung investment na hindi nakikita ng karamihan pero ito yung pinakamataas ang return. Ang investment mo sa sarili mo. Pag-isipan mo ito. Kung ikaw ay kumikita ng 20,000 pesos ngayon at mag-invest ka ng 5,000 pesos sa isang online course, certification o skill at dahil doon, tumaas ang sweldo mo ng 5,000 pesos bawat buwan. Yung return mo ay 100% in 1 month. Wala kang makukuha na ganyang return sa kahit anong financial instrument. Ito ang mga pwede mong gawin. Una, pag-aralan ng isang in-demand skill. Digital marketing, graphic design, video editing, coding, virtual assistant work. Ang market para sa mga ganitong skills, malaki at maraming Pilipino ang kumikita ng malaki kahit nasa bahay lang. Pangalawa, basahin ang mga libro tungkol sa personal finance. Libre ang maraming resources online. Ang isang libro na binabasa mo ay isang investment sa kung paano mo titignan ng pera sa susunod na dekada. Pangatlo, palawakin ang income streams mo. Ang isa lang na pinagkukunan ng kita, delikado yan. Pag nawala, wala ka ng backup. Mag-isip ng side hustle na aligned sa skills mo. Hindi kailangan mag-quit ng trabaho. Hindi kailangang maging negosyante agad. Isa-isang hakbang lang. Kasi sa katapusan ng araw, ang lahat ng investments na binanggit ko kanina, mas epektibo sila kung mas malaki ang kita mo. At ang pinakamagandang paraan para palakihin ang kita mo? Palakihin ang iyong sarili. Naiintindihan ko kung ano ang naiisip ng ilan sa inyo ngayon. Jose, okay yan pero wala akong pera para mag-invest. Nagastos ko na ang sahod ko bago pa man dumating. Alam ko yun. Ramdam ko yun. At totoo yan para sa marami sa atin. Pero nandito ang katotohanan na gusto kong marinig ninyo. Hindi ka mag-i-invest kapag may sobra ka. Mag-i-invest ka para magkaroon ng sobra. Ang mindset shift na ito ang difference ng mga taong unti-unting lumalakas ang pera at ng mga taong pare-parehong umiikot lang ang buhay. Sa halip na gastusin ko muna, kung may sobra, mag-iipon. Dapat ganito. Mag-ipon muna. Gastusin ang natira. Pay yourself first. Yan ang sabi ng mga financial advisors sa buong mundo. At tama sila. Kahit 500 pesos lang kada sahod, kahit 1,000 pesos, ang halaga hindi ang amount. Ang halaga ay ang gawi. At huwag mong isipin ang lahat ng 5 investments agad. Isa-isa lang. Simulan mo sa emergency fund. Pag kumpleto na, mag-MP2 ka ng pag-ibig. Pag kaya na, dagdag pa ng iba. Hindi race ito. Ito ay proseso. At ang prosesong ito, kung sisimulan mo ngayon, magbabago ng buhay mo sa loob ng 5 to 10 years. Okay, ibibigay ko sa inyo ang simple na action plan na pwede ninyong simulan ngayon. Hindi bukas,
ngayon. Una, buksan mo ang isang digital bank account. Maya, Tonic o ING. Libre yan. I-set up mo ang auto-transfer ng kahit 500 pesos tuwing sweldo. Dito muna ang emergency fund mo. Pangalawa, kapag nakaabot na ang emergency fund mo ng 3 months ng gastos, mag-enroll sa MP2 ng Pag-ibig. Pumunta sa website ng Pag-ibig o gamitin ang virtual Pag-ibig app. Magsimula ng 500 pesos o 1,000 pesos bawat buwan. Pangatlo, kapag handa ka na, subukan ng mutual funds o UITF sa G-Invest ng GCash. Piliin ang balanced fund kung gusto mo ng moderate risk. 50 pesos lang ang minimum sa G-Invest. Walang dahilan para hindi magsimula. Pang-apat, mag-aral. Kahit 1 oras sa 1 linggo. YouTube, podcasts, libreng ebooks. Ang financial literacy mo, ito ang pinakamalaking balik ng iyong oras. At pang-5, huwag pansinin yung mga nagsasabing, investment yan, risky yan, mas okay savings na ang. Bago tayo magtapos, gusto kong sabihin ito sa inyo ng tapat at mula sa puso. Ang pag-i-invest ay hindi para sa mayaman, para sa lahat ito, kasama ka. Kasi kung financially stable ka, mas marami kang maibibigay sa mga mahal mo sa buhay. Yung 500 pesos na sisimulan mo ngayon, hindi lang 500 pesos yan. Simula yan ng mas maginhawang kinabukasan. Simula yan ng mas maayos na buhay para sa mga susunod na henerasyon ng pamilya mo. Simulan mo ngayon. Hindi perpekto? Okay lang yan. Simulan mo lang. At kung may natutunan ka kahit isang bagay lang sa video na ito, i-share mo ito sa isang kaibigan o kasama mo na kailangan marinig ito. Dahil ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa ibang tao, minsan, impormasyon lang yan. Kung gusto mong matuto pa sa higit na personal finance sa Tagalog, mag-subscribe ka na kay Jose Invests. Wala kaming English only, wala kaming complicated jargon. Filipino money lessons para sa mga tunay na Pilipino. Yan lang ang ginagawa namin dito. I-comment mo sa baba, saan mo sisimulan? Emergency fund? MP2? Stocks? Gusto kong malangan. Ito si Jose. Hanggang sa susunod, mag-ipon tayo, mag-invest tayo at lumago tayo hindi sa sarili lang, kundi para sa lahat ng mahal natin. Ingat lagi!